Beacious T2 Intelligent. Anti-loss ng mga gamit, tracker, pwede rin siya gawing tracker. So ito, unboxing tayo. Yan, unboxing tayo guys. Yun, ano pala yung pinaka-item. So dito muna tayo sa mga papers natin. So meron siyang sticker. I think ito yung avatar ni Beacious, yung lion, avatar lion. Meron kang 6 stickers pag nag-avail ka nito. Then manual, iba't ibang language. Yan, keys. Ito yung bilog, keys ang tawag dyan. Yung button. Tapos may lanyard na maliit para pwede sa bag, sa wallet, o anything na Ako nilagay ko sa sa remote yung isa. Kasi madalas nawawala yung aming remote ng TV. Yan, meron siyang QR for download ng app. Manual niya. So sa papers, manual, stickers, warranty card. So, hindi naman masyado critical tong warranty card. So yung papers niya, ayan, manual, sticker, tsaka yung warranty card. So ito yung mismong unit. Ayan, yan yung lanyard. Pwede sa keys, sa bag, sa wallet. Ayan. Yan na yung unit. Dito pinapalitan ng battery, kailangan inaangat siya. I think dito sa likod yun. Ang battery niya pala is yung parang sa relo. Tingnan natin sa manual kung ano yung size ng battery niya. Ayun, nandito siya. CR2016 yung type ng battery niya. So matagal naman ito malobat. Siguro abot din ng to. Dati ko nasa 3 months yata, ganun, bago malobat. Yan. Yan, dito pa rin tayo sa pagre-review ng Beacious T2 anti-loss tracker. So kailangan mo ng application to run this anti-loss tracker. Yan. Meron na nga pala akong install na application para dito. Yan. So, yung application na yun is yan. Ito. Yung Beacious na application. Yung color yellow. So, para dito kasi sa tracker na to, kailangan talagang sign in ka na, hindi guest mode. Kailangan mag-sign in ka na using your email, ad, and password. Mag-create ka ng account, tapos sign in. Kasi requirement ng tracker na to na meron kang email account o may account ka sa Beacious mismo. So ayan, dito yung aking mga tracker. Na-recognize niya kasi yung mga dati kong tracker.
So, hindi kasi siya, tawag dito, hindi siya design sa landscape mode. Kaya, parang hirap niyang kontrolin. So, i-add na natin tong bago nating tracker. So, bala ko siya ilagay sa wallet. So, ito lang yung plus sign, yung add. Ayun, may siya, location service request, I think. Sa GPS yan. So, okay nyo lang yan. Okay lang naman yan. Hindi naman kayo, yung privacy niyan. So, ayan, nagsisearch na siya. So, alam ko, pipindutin lang to, hold lang, tapos may maririnig kayong beep sound. Okay na yun. Tapos yan, search again. Ayun, lumabas na siya. Device found. Anti-loss dito. So, siya ito. Check lang yan. Tapos, add device. Yan. So, added na siya. Yan. So, makikita natin siya. Ito siya. Yung bagong lumabas. Yan. Ito na siya. So, papalitan ko lang siya ng name kasi bala ko to ilagay sa aking wallet. So, lalagay ko wallet. Ito na siya, wallet. Phone alarm. Tracking device alarm. Ito off ko muna tong phone alarm. Alam ko tong phone alarm na to is magagamit mo to using this one, mapapa-alarm mo yung phone. Siguro double click ng keys, hindi ko pa siya sinusubukan. So, ayaw kong accidentally ma-alarm yung aking phone, kaya off ko muna to. Ito, tracking device alarm. Sige, okay natin yan. I-on yan. Dahil nga, syempre, anti-lost or tracker siya. So, kailangan nag-alarm siya. Para makikita mo yung mga gamit na i-attach mo sa kanya. So, ayan, naghahang na siya. Bakit kaya naghahang to? Ayun. So, testingin natin siya dito sa wallet. Paring natin. Okay, nag-alarm siya. So, ganun lang. Ito, TV. Ayan. So, nandun banda yung remote. Ayun, ga-alarm. So, madaling hanapin kung may nawawala kang gamit. O kung wala inyong gamit mo, keys. So, sinong bahay, so sinong sasakyan, wallet, cellphone, okay na okay to. Pero hindi ko lang alam kung gaano siya katibay talaga. Kasi may mga ganito ko before na nababagsak-bagsak. Like yung sa remote kasi nahuhulog-hulog yung remote. So, sumasama siya sa pagbagsak. Nasira siya agad eh. Siguro sa 5 months, 6 months, sira na. So, ingatan nyo na lang. Huwag nyo ibagsak-bagsak o huwag nyo basain. Okay, thank you.